Hello mga kababayan, kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Nag-start na ako ng French lesson ko. Actually, kakasimula niya lang kahapon kasi Monday ngayon. Kahapon, kakaumpisa lang. Tara, pag-usapan natin. So yun na nga guys, nagsimula na ako mag French lesson or French class kahapon, Sunday. Online lang, online. Tapos sa yung nakita ko kasi sa YouTube, sa internet is yung Alliance Francaise. So marami namang location yun. Maraming location. Meron dito sa Oakville, meron dito sa Canada, sa Toronto, sa Mississauga. Pero nag-decide kami na online. At kumuha kami sa Pilipinas. Kasi nung nagtitingin kami ng schedule ni Leslie dito sa Canada or yung malapit lang sa amin, kasi pwede ang balak ko sana guys is in class or after ng office or weekend, para mas convenient para sa akin. Kaso dito sa Oakville is weekday, tapos between working hours, kaya medyo conflict sa part ko. Ayokong, importante pa rin yung trabaho, ayokong ipaghalo kasi mamaya may kailangan, nasa klase ako, magsasuffer yung work ko kumbaga. Ayokong may nagsasuffer kasi syempre mahalaga din yung trabaho. So nung tinitignan namin, sabi ko kay Leslie, mag-online na lang tayo. Meron namang online dito sa Oakville, kaso nga in dollars yung bayaran, medyo mahal. Yan, medyo mahal. Sabi ko kay Leslie, kung online ako mag-online class ako dito sa Oakville, bakit hindi na lang ako kumuha ng online class sa Pilipinas? Kasi online lang din naman wala namang difference, di ba? Sabi ko, baka mas mura pa, mas cheaper pag nag-enroll ako dyan sa Pilipinas compared dito sa Canada. So nagtitingin-tingin kami, may office sila sa Canada, sa Pilipinas. Marami silang offering sa Pilipinas, sa Alliance Francaise Manila. Ang alam ko dyan sa may Makati yun So marami silang offering, may hybrid, may online, may full in person. So nag-decide kami na mag-online na lang, pero dyan sa Manila. Kasi guys, kinompare namin yung cost Kung dito ako sa Canada kukuha, nilagay ni Leslie kinompute na ni Leslie, yung babayaran namin pag nag-online class ako dito sa Canada or pumapasok ako dito sa Canada is 10,000 Canadian dollars plus tax. So ilan yun? Siguro mga 11,000, almost 12,000 yung babayaran namin in CAD. So 500,000. Sabi ko, try mo dyan nga sa Pilipinas, mag-Pilipinas na lang tayo. Syempre, baka mas mura kasi syempre iba naman yung offering nila dito sa developed country versus sa developing country or first to third, diba? So nung tinitignan namin, nag-compute kami dyan sa Alliance Francaise Manila, yung total course na gagastusin namin siguro mga 90,000. So mas mura talaga siya. Sabi ko, dyan na lang sa Manila, online lang naman. So nag-enroll na ako dyan sa online Alliance Francaise. So ang pasok ko guys is, actually yung level ko is A1.1. Kasi ang pagkakalam ko, A1 pero tatlong tripartite lang. So A1.1, A1.2,
A1.3. So yung in-enroll ko ngayon is A1.1. So mga basic introduction like mga Jamapel, mga ganon-ganon pa lang. Actually nag-start na ako kahapon. Ang pasok ko is originally Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 9 AM to 12 PM Manila time. Pero nag-switch siya, pinalitan yung schedule, naging Monday, Tuesday, Thursday, Friday Manila time. So ang schedule ko noon is Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, 9 PM to 12 midnight. Okay lang. Okay lang naman. Hindi naman siya kasi natutulog ako 1:30. So first day ko na kahapon, nag-enjoy naman ako. Parang restricted yung klase guys ng around 15 to 16. Nandun lang sa range na yun. Tapos may madaming Pilipino. So mga out of 16, mga 13 kaming Pilipino. At majority ng purpose but kami nagpa-French yung buong klase is immigration purposes. Kasi pag kunaring nag level 7 ka sa French, tapos at least level 5 sa English, plus 50 yun guys. Laki nun, plus 50. Kami nasa 500 plus na kami, pero yung draw 530 ganyan. Pag nag plus 50 yun, sure PR ka nun. Pero syempre marami tayong pagdadaanan sa French exam na yan. Hindi naman ganun kadali, di ba? English nga na 30 plus years mo nang inaaral, 20 plus years mo nang inaaral, hirap na hirap ka mag CLB 7. Paano pag ibang lingwahe pa na wala kang idea kung anong meron? Start from scratch. Iko-compress mo ng 1 year yung natutunan mo in 30 years, 20 years. Iko-compress mo ng 1 year. Imagine mo yun. Kasi ang aim ko guys, 1 year eh. Magte-take na ako ng within 1 year. Kahit anong mangyari. Para after ng class ko, take na agad. Para fresh na fresh pa. At syempre, marunong ako makipag-communicate sa French. Oh, 'di ba? Tapos pag level 7 yung French mo, level 4 yung English mo, plus 25. Guys, hindi ko na pinoproblema yung English kasi level 10 na ako. So ang i-aim ko talaga CLB 7 at least. Sure plus 50 ako dun. So madodraw na talaga kami. So talagang kailangan buhat talaga ang gawin ko dito. Kailangan mag-focus tayo guys within 1 year. Dapat matuto na tayo mag-French. Gagalingan natin, syempre. Ayaw naman natin na gusto natin manatili dito sa Canada. Yun ang pangarap natin para sa amin, di ba? Kailangan gawin mo lahat. Kaysa syempre gusto ko gawin namin lahat. Yun yung paraan eh, kasi yun yung pinakamura eh. Max na although yung experience namin tataas pa, yung language exam namin max na. Mag-aral ka dito, sobrang mahal naman. Yun ang pinakamura at magbibigay sa amin ng mataas na score is yung pagkuha ng French. Yun talaga. Yun yung although medyo matagal pa, within more than 2 years pa before expiry ng permit namin, within 1 year kailangan ko mag-French para ma-hit yung CLB 7 guys. May pa tayo, may mga buffer marami pa tayong buffer years, 'di ba? Kaya doon sa mga kababayan na gustong pumunta ng Canada guys, pinakamadali talagang pumunta dito is kaysa pumunta ka dito, mag-aral ka, mag-international student or kumuha ka ng close permit or whatsoever, marami ka pang pagdadaanan mo pa yung work permit, mga ganun. Pinakamadali talaga para maging landed immigrant ka is mag-aral ka ng French. Ang kalaban mo lang naman dyan is katamaran, commitment. Pero, di ba, yun yung pinakamadaling way eh. Kung gusto mong makapunta ng Canada, mag-international student ka. Pag gusto mong mag-permanent resident, guys, yun yung pinakamadaling way.
Yun, sure ball na yun. Ang baba nung last draw. Yung last draw 481. Imagine mo 481 kung meron ako CLB 7 na French tapos CLB 10 na English, wala talagang madudraw ka. So yun yung advice ko dyan sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas ba na gusto mag permanent resident dito sa Canada. French talaga. So guys, yun lang, pasok na tayo na. Tara.